Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa dumadagdag subscriber, no. Tsaka sa mga comments. Magaganda, mamaya magkulabuli tayo, no, mga boss. Attorney Enzo na naman tayo. Hindi ako nagsasawa dito eh. Bakit? Ang gaganda ng mga ito. 19 hours ago ito, no. Amy at Gloria, doble kayod para makabawi si Sara. Pakinggan natin. Magbigay tayo reaction mamaya. Alam naman natin na si Sara Duterte, grabe yung backlash kanya. Grabe yung backlash. Inaamin naman yan ng kanilang kampo. Lalo na si Harry Roque, sila Panelo, inaamin naman nila na talagang apektado si Sara noon sa issue ng confidential funds. Kaya nitong mga nakaraang araw, mapapansin natin yung mga DDS vloggers, duplikayod yung mga diehard Duterte supporters para makabawi si Sara. Kahit si Roque, si Panelo, yung mga SMNI, talagang ang topic lagi nila pagtatanggol kay Sara. Talagang kailangan nilang ibangon uli si Sara kasi talagang sumadsad. Sa totoo lang, ramdam nila yan eh. Ngayon, ang dalawa pa sa mga kaalyado ng Duterte na talagang sa ngayon din ay makikitang duplikayo din para mabawi si Sara, makarecover sa pagdausdos nito, ay itong si Amy Marcos at si Gloria Macapagal Arroyo. Nung nakaraang linggo, napanood naman natin o nabalita natin, Sara Arroyo meet with Insihet. October 2 yata yan eh, kung hindi ako nagkakamali. Nakipag-meeting si Gloria Macapagal Arroyo at si Sara Duterte kay Eduardo Manalo. Yung controversial na pagmimitingan niyang mga yan, attorney? Siyempre, hihingi yung basbas. Yung black vote, di ba? O tuloy. Na pinasara ang Commonwealth. Ang sabi ni yung isang bahagi ng Commonwealth, ang sabi ng mga supporters ni Sara, hindi naman si Sara ang nagpasara nun. Kasi nasa Butuan daw si Sara ng araw na yon. Nasa Butuan daw, kaya hindi raw si Sara ang nagpasara nun. Pero lumabas yung picture at mga videos na si Sara Duterte at si Gloria Arroyo ay nakipag-meeting, mga kabunyog. Nakipag-meeting sa head ng Iglesia ni Cristo kay Eduardo Manalo. Yan na nga ManilaTimes.net, Sara Arroyo meet with INC head. So, inagapan talaga nila ang Iglesia ni Cristo. Inagapan. At ang may isip na agapan kaagad ang Iglesia. Kaya itong Iglesia ni Cristo ewan ko. No? Kaya yung isang anak-anakan ko umalis dito Oo. Iglesia ni Cristo na huwag mawala sa kanila ay itong si Gloria. Kasi pag-aagawan talaga ang Iglesia ni Cristo. Sa election sa 2025, ang Iglesia, siyempre, may mga kandidatong senador. Tsaka attorney, ang Iglesia ni Cristo, magmula sa barangay hanggang presidente, talagang nililigawan yan ng mga kagawad, mga kumatakbong kapitan, ayan. Pagka nabasbasan malaki lamang mo yun. Ano ba ito? Real yung ba ito? So, ang Marcos administration, si Marcos at si Romualdez, magpupurma yan ng line-up. Magpupurma yan si Marcos at si Romualdez ng line-up nila. Yan ang magiging... At para sa iglesia, mga boss, ang Panginoong Jesus, hindi Diyos para sa kanila yan. Hindi yan Diyos. Yan ay kapatid nila. Pinakamatandang kapatid nila. Si Jesucristo. Si Jesus Christ. Pinakamatandang kapatid nila yan. Yung kandidato ng administrasyon. Pero, si Duterte... At ang Iglesia ni Cristo, walang Pasko. Sa kanila, araw-araw Pasko. Bakit? Wala raw nakalagay sa Biblia na ang Jesus ay isinilang ng December 25. Magaling sila sa Biblia, di ba? Duterte, si Arroyo, ay magpupurma din yan ng sarili nilang linyada sa Senado. Ngayon, kailangan, halimbawa,
sigurado na tayo, si Bato, De La Rosa, si Bongo, si Tolentino, o dyan yan sasama sa PDP laban ng mga Duterte. At si Duterte, si Digong, siguro... Kawawa ang Pilipinas dito. Yung antibay ng line-up, ano? Ay, nako, Lord. Si Harry Roque, yan pa. Si Panelo, o mga senador, o diba? Sigurado tayo magiging aktibo sa kampanya si Digong sa 2025. Sa senador, mag-aaktibo yan si Digong. Bakit? Unang-una kumakandidato ang kanyang mga diehard na mga... Baka tumakbo pa nga senador yan eh. Si Digong. Supporters, si Bato, si Bongo, si Tolentino. Hindi ipapatalo ni Duterte yan. Ay iikot si Duterte para ikampanya yung tatlo na yan. Ay oo naman, sa dami ng pera ng mga yan, talagang ay tuloy. Kahit si Robin Hood Padilla, hindi ka kandidato si Robin Hood Padilla. Kasi siyempre, ang term ni Robin Hood Padilla 2022 to 2028 yan. Pero sasama yan sa pangangampanya si Robin Hood Padilla para kay Bato, kay Bong. Siyempre si Kimu pa. Pagka na-aresto nga raw sa ICC, sasama siya eh. Bongo at Tolentino. So sigurado na yan sa linyada ng Duterte, PDP laban, Digong Duterte faction. Sa bahagi naman ni Gloria Arroyo, si Bong Revilla ay malamang sasama sa line-up nila Gloria. Kasi tao ni Gloria yan si Bong Revilla. Kaya dyan yan sasama sa line-up na yan. Si Amy Marcos yan, pinsan yan si Romualdez, pero pagdating sa alyansa sa politika, mas malapit si Amy kila Sara at kila Gloria. Kaya Kala ko ba mga attorney, may balita na tatakbong mayor sa Maynila yan? Po yan si Amy bilang senador sa line-up ni Gloria at ni Sara. Kaya yung grupo na bubuuin ni Gloria Arroyo, Sara Duterte, Amy Marcos, Digong Duterte, sigurado tayo sila Bato yan, si Bongo, si Tolentino, si Lito Lapid, si Bong Revilla, si Amy Marcos, dyan yan sasama. Dyan yan sasama. Si Pia Cayetano, malamang dyan din yan sasama kasi magre-re-election din si Pia Cayetano. Ngayon, ang grupo ni Marcos at ni Romualdez, magbubuo rin yan ng sariling linyada ng mga senador. Baka matuloy tumakbo si Rimulya, baka si Binor Abanos matuloy tumakbo. Sigurado na yan sa bahagi yan ng Marcos. Si Pacquiao saka si Isko Moreno. Nakatakot yung mga binabanggit ni Atty. Enzo. Kung tatakbo yan, dun yan tatakbo sa administration. Kay Marcos yan. Marcos Romualdez. Yan po ang magiging linyadaan dyan. Ngayon, si Sara, dahil nga grabe yung backlash kay Sara dahil sa issue ng confidential funds, na-expose siya dun eh. Sobra yung backlash. Kaya bumabawi ngayon. Si Gloria, tinutulungan si Sara na makabawi. Kaya ang una nilang pinuntahan kaagad, Iglesia ni Cristo. Kaya, kasi ang Iglesia ni Cristo may ugali na sinusuportahan niyan yung kandidato ng administrasyon. Ay ang administrasyon ngayon, Marcos Romualdez. So inunahan na ni Sara, ay ni Gloria, sinamahan si Sara, kausapin na kaagad si... Kaya sarap ng buhay nitong mga nakapagtayo ng mga ganitong klaseng organisasyon ito. No? Oo. Niligawan sila ng mga politiko, di ba? Montik na yun si Senyor Aguiw. Oo, yun na yun eh. Oo. Buti habang maaga medyo naputol na, no? Pero di pa natin alam, ha? Si Eduardo Manalo para ang Iglesia ni Cristo sa election sa 2028 ay sumama sa Duterte Arroyo at saka sa 2025 suportahan ang... Ganun lang ba yun, mga boss? Susuporta, bibigyan ka ng boto ng iglesia ng anlagay, paano ba, ha? Ituloy. Mga kandidato nila Gloria, nila Sara, nila Digong. At pagdating sa 2028, kung tatakbo si Sara, makuha ni Sara ang suporta ng Iglesia ni Cristo. Yun ang inasikaso agad
ni Gloria Arroyo. Kasi para sa kanya, kay Gloria, alam niya, sa panahon na gitgitan ang laban, kailangang makuha nila ang iglesia. Samantala, sa pag-iikot naman, umiikot na ng umiikot si Sara. Talagang pumupunta kung saan-saan. Nung isang araw, nung World Teachers Day, nandun siya sa Butuan. Kasama niya si Amy Marcos. Nung isang araw naman, nandun siya sa Nabutas. Kasama niya na naman si Amy Marcos. Laging magkasama si Amy at saka si Sara. Bakit laging para may tulan yan Ako'y may alaga, asong mataba. Buntot ay mahaba. Mahaba ang baba. Ako'y mahal niya at mahal ko din siya. At kaming dalawa ay laging magkasama. Laging magkasama ang dalawa. Una, si Amy kasi magre-re-election sa 2025. So, kailangan siyang i-build up ni Sara. Si Sara naman, dahil maraming issue sa kanya ngayon, talagang kaliwat kanan ang bugbog sa kanya, bugbog sarado siya. Kailangan niyang bumawi. Kaya ang ginagawa ni Sara, hinahayaan na sila Roque, sila Panelo, sila Kibuloy, ang ama niyang si Digong, ang mga vloggers, hinahayaan na sila ang sumag-amano sa kanya, magtanggol. Pero siya, abala si Sara sa pag-iikot, nagdidirekta sa tao. Kaya sinasamahan naman siya ni Amy Marcos. Kasi si Amy Marcos din, nangangampo. Pagpunta ni Sara, nung isang araw lang to, sa Nabutas, talagang dumidirekta si Sara sa sinamahan siya ni Amy. O ito mga kabunyog. Inyo lahat, God bless po. Recover. Maraming salamat. Nag-hide. Pwede kang mag-ano dito, idol. Facebook page. Ang daming tao sa Nabotas. Tama na ho yan. Magbigay na ho tayo ng reaction dyan, no, mga boss. Sabi nga ni attorney, yun nga, nagdo-double time daw si Sara dahil nga, doble kayod para makabawi si Sara, no. Hindi ko alam kung ano yung babawiin, no. At hindi ko rin alam bakit naging popular yan. Ba ginawa niyan para maging popular at manalo ng 32 million? Yang si Sara, no? Ano ba ginawa sa Pilipinas para sabihing mataas ang kanyang rating? Ganon din naman si Excellency, di ba? Ano ba ginawa para nga manalo ng 31 million? No, mga boss? Ano ba ginawa? Wala namang ginawa, di ba? Nagprotesta lang siya, na siya ay nadaya ni BP Lenny. Yun lang naman eh. Hindi ko no. Ewan. Pero ito, no, nagsalita si Amy dyan sa Nabotas. Alam niyo naman, mga daming pera niyan hirap ng buhay ngayon, 500, punta kayo doon at tada rin magsasalita baka hindi lang 500 ibigay sa inyo, puntahan na po yung mga sinatawag ni BP Lenny na nasa mababalaylayan, at yan masaya sila dyan at maraming, hindi ko napanood yun na yan Attorney Enzo, di ba? Marami naman ho dito nanonood na kay Attorney Enzo, di ba? Yun yan. Ako taga dito, ako taga Nabotas, ako sabi ni Haba, ni
Amy, di ganun. Nagsalita naman si Sara, Duterte, wala. Kaya sinasabi ni, na, yung smart magic, sa kanya rin mapupunta yung yan, sigurado man. No. Hindi pinay-disqualify nila yung smart magic, wala. Ngayon, si Excellency nga, pinadi-disqualify, hindi naman na-disqualify, smart magic pa, kalokohan. Wala. Divine intervention, yun lang. Wala na pong dasal. Wala na po talaga makapagsalba. Kay Juan de la Cruz sa kamay ng kuko ng agila at ng wala po yan. Wala po talaga. Yan na po yan. Lord, ano nangyayari ba? Si Digong, kakasuhan daw. Tingnan natin, kakasuhan daw ng Makabayan Black. Kasi nga, grave threat si Digong. Tingnan natin kung saan nila isasampa. Pero sana masampa. Diba? Kaya sinasabi. Si Bantag nga, hindi nahuli. Ay, yan po ang problema. Kahirapan. Kahirapan, katangahan. Wala na ho talaga track record, wala. Napakaganda ng track record ni BP Lenny. Talo. Ano pa sasabihin mo dun, mga boss? Walang dynasty. Nagsalbit pa na sa aling. Hindi nagnakaw, talo. Nakakalungkot mga boss, pero yun po talaga ngayon pa, wala na oposisyon halos na. Sila Risa Ontiveros. Wala. Wala po talaga mga boss. Sana mali ako, pero hindi naman nga ako basta-basta nagkakamali sa ganyan base. Sabi ko nga, lumabas si Digong na subukan ninyo mandaya. Gusto ko bago ako, patay na ako, tapos na. Lumabas naman to si yung kasama ni Maharlika ko ngayon, si Glenn Chong, diba? Hindi pa sinisimulan yung eleksyon pag natalo kasi Bongbong, lalabas ang mga tao, siguradong nandaya ang smart magic. Wala talaga. Ang laki-laki na lahat ng survey, ang laki ng lamang ni Bongbong. Kaya hindi matatalo yan. Kalokohan matalo yan. Pag natalo yan, dinaya yan. Patay na ako. Magingay na ako noon. Hindi pa nagsimula inaakusahan nyo na agad si BP na mandadaya na naman. Magagaling sila sa Saywar dami Lord. Yan, sasabi raw si Sara Duterte. Ilang graduation lang yan ng elementary high school at bibigyan ng tagi 1,000 yung mga estudyanteng gagraduate na pambili ng lechon manok. Duterte na yan, Duterte. Wala. Sa dami ng pera niya, Diyos ko. At sabi ni Angara mukhang kanina pinanood ko si Atorneso, baka mabalik pa yung confidential pa nito dahil hindi papayag si Angara di ba? Ano sa palagay niyo mga boss? Tama ba ako? Masyadong malayo kasi ang ratio ng kahirapan sa sinasabing minsan pati yung pati yung hindi na masyadong mahirap nabibili din ng pera isang halimbawa na sila Harry Roque mahirap ba yan pero tignan mo dating human right ngayon human left siya di ba yung mga tagapagtanggol ng mga Duterte sa Kamara saka sa Senado
Alam nga namang nagtatanggol yan ng ganun-ganun lang. Ano kalase? Siyempre, laki-laki yan. Di ba mga boss? Yan di masisisi, mahirap eh. Wala ho talaga eh. Dasal. Yun lang ho talaga, wala na. Oo. At, pag gumalaw si Juan de la Cruz. Oo. Pero hanggang ganito lang ho tayo, nagkikwentuhan po tayo sa mga nangyayaring mga hindi maganda dito sa administrasyon at dito sa Senado at Kongreso at sa mga sangay ng gobyerno. O, Percy Lapid, wala na naman balita kay Percy. O, paano na? Wala na. O. Di ba mga boss? Si Digong naman, untouchable. Kongreso, binoto ng tao, o. Nagbabantaan niyang, yun ang mga gusto niyang patayin. Mga komunista sa Kongreso. Tibay talaga si Digong, The Godfather. Diba? Ay, Lord. Magkulab na po tayo. The Hope, shout out, The Hope. Ewan. Binili Elizabeth Iscareo. Good evening po, Sir Rox. Hi, nako. Ayan, nagkakaproblema na ngayon ang DBP ng dahil dyan sa malikapan na yan. Napakaaga pa kung tutuusin para mag-alala dyan. Pero dito pa lang magulo na talaga. Magulo na talaga yan. Ang hirap kasi dito sa BBM administration. Masyadong silang nagmamadali sa pan na yan. Na sila lang ang makikinabang dyan. At kawawang mga Pinoy na nagtiwala sa kanila. Sila ang mas maapektuhan dyan. Hay nako, totoo yan. Elizabeth Iscareo ulit. Sir Rox, noong pa pala yan nauso ang confidential fund. Kaya lang ngayon lang natin nabubuking kung gaano ito winawaldas ng walang resibo. At di alam kung saan ito dinadala ng mga magnanakaw ng politiko. Grabe sila. Wala silang kabusugan, kaya pala ginagawa nila lahat para lumabas na panalo sila at makaupo sa gobyernong ito. Hindi para maglingkod, kung hindi para makapagnakaw ng legal na paraan. Wow na wow. Diba, Sir Rox? Kaya ganito na tayo kabaon sa utang dahil sa mga politiko na ito. Alam mo, Elizabeth, pag hindi ka politiko at nagnakaw ka, ang tawag sa'yo magnanakaw. Pero pag ikaw ay politikong nagnakaw, ang tawag sa'yo honorable. Okinawa, Japan. Mudi Muma, shout out. Hi, good evening po. Ngayon, ang dapat dyan, ang sumang-ayon sa Maharlika, tamaan natin, huwag iboto. Ilaglag sila sa pagboto. Kami, sir, nagbayad kami. Dyan lang. Kami, sir, nagbabayad kami dyan sa land bank. Lahat ng mga OFWs dyan nagbabayad. Ang raming pera niyan, kaya yan ang inuna ng Maharlika. Ano ang susunod? SSS naman? At kukunin ng Maharlika. Salamat, Sir Rox. Ingat po. Ingat mo, di muma. Elizabeth Iscareo. Ito namang mga sip-sip sa Duterte na yan. Siguro malaki pakinabang nila dyan. Natural naman, ikaw naman ba na? Isisip-sip ka ba na wala kang pakinabang? Ay, nako. At ito namang BBM na yan, wala man lang masabi tungkol dyan sa mga confidential fund na yan. Bakit siya magsasalita? Siya nga, laki-laki ng confidential fund niya, di ba? Ano ba? Ay, oo nga pala. Baka siya pa ang numero 1 nakikinabang dyan. O, yun pala, alam mo naman pala, pre, kaya wasay siya dyan. Ay, anong klaseng gobyerno ito, Panginoon? Maawa kayo sa amin. Yun nga talaga dyan, Elizabeth. Puro sa Panginoon tayo mag-ano na lang. Wala nang iba eh. Ferdinand San Juan, shout out Good evening po, Karox. Karox, kaawa-awa. Si Poldo ng Bayan, si Pondo ng Bayan, inaabuso ng mga politiko, hindi napupunta sa tamang pagkagustusan
na higit sa kailangan ng bayan at mamamayan. Pinag-aawayan pa si Pondo. Gahasang-gahasa na si Pondo. Dasal, mahal na Panginoon Diyos, ipinauubaya na po namin sa inyo ang kakahantungan ng pondo ng aming bayan. God bless po. Buti na lang, puro tayo maka-Diyos dito, no? Walang nakakapasok talagang demonyo. Pagka po nakakita ko demonyo, kinakatay ko na agad eh. Pero about shout out good evening sabi niya. Good evening po, Karok, sabi niya. Alberto Olaer, shout out. Karoke, nanggagalaiti sa galit si Martin Romualdez. Karoke, nanggagalaiti sa galit ni Martin Romualdez para gusto na niyang pumatay ng tao. Dapat kay Digong Duterte ipadala sa Israel, ilaban sa mga teroristang Hamas. Mukha naman siyang Hamas terrorist, Karoke. Hindi, kagwapo ng mga Hamas terrorist. Ano ka ba? Brenami Bingson, shout out Dolor Garcia, Bilinta Magtangob, shout out sa inyo mga boss. Sabi ni Friend Amy, sus! Alam naman ng mga bangko na yan na alanganin ang tayo nila sa Maharlika scam pan, pero tinuloy pa rin nila. Ikaw naman, friend, baka meron ding ano dyan siyempre, diba? Pera yata yan. Bakit? Friend Amy Bingson ulit Hari at Reyna ng pambubudol, ang dalawang pinakamataas na nakaupo sa gobyerno, asa pa tayo, nauunlad ang bayan. Hindi na. Dasal na lang tayo, Friend Amy ka, ha? Friend Amy ulit akala ko puro mga matatalino ang mga taong nagtatrabaho sa gobyerno, pero mas bobo pa pala sila sa atin. Hindi nga usong matalino ngayon sa gobyerno nung araw. Ngayon, pag matalino ka sa gobyerno, nagtatrabaho ka ng matalino, nati-terminate ka. Kailangan bobo ka, ha? Kaya pag matalino ka, magbobobobohan ka na lang. May pera ka pa. Magkano kaya ang itinapal sa mga mata at bibig nila para hindi makita at maging pipi sa kasasapitan ng Maharlika scam? Malaki-laki yan, Prin Amy ka. M yan, M. Hindi basta M, ha? Johnny Bigood, shout out. Gandang gabi, Karoke. Dapat kasi wala nang confidential pa na yan. Dapat paalam sa taong bayan kung saan dinadala o ginagasos ang pera. Dapat. Kaso nga, inuso Sumagot si Rinaldo Gonzales, Hindi na dapat pa ipaalam, Johnny Bigood, dahil alam naman na ibubulsa ng mga makakapal ang muka na pumasok politiko para makapagnakaw dito sa bansang Republika na walang kadala-dala. Sumagot si 3J Shop. Sabi ko na hindi Sabi niya. Shout out 3J Shop, my friend, Dati naman parang hindi natin naririnig yung confidential pa na yan. Kung meron man wala namang issue noon ito ilang kasing si Sarang walang AIDS. Kasalanan din naman niya kung bakit bumulaga na lang sa atin yung confidential pa na yan. Di kasi nakakontento sa perang naiwan ni Madam Lenny at nanghingi pa kay Bongbong. Ayan tuloy, na booking siya. Hindi lang basta booking, sobra pa. Pero, Friend Jane, kayang-kayang, alam mo naman ng tao, madaling makalimot, Sis Excellency nga, tignan mo. Diba? Nung ngayon, presidente siya. Dati, talagang, kung inabutan sila sa Malacanang, yung pamilya niyan, palagay ko, giniling ang labas nila Pero nasalba sila ng kano, diba? Friend Shervin Sapeda, shout out, Ines Christiansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Sabi ni Impong Basyang Team, Tia Deli, bumabati po ng bangkaroting gabi sa mga buwakaw na buhaya sa Maharlikapan na ngayon po ginagewang-gewang na anak ng mga buwaka ng inayupak talaga sa Xerox. Madali lang naman po yan. Dapat pong
lumitaw at ihilera po dyan sa Senado at gisahin po isa-isa, tuhugin ng mga tumbong. May tamang ulo ni Tia Deli. Lalo na po yung mga pasimundot at mainit po ang mga tumbong na maipasa po agad-agad yan. Nagdudumali para maibulsa agad ang mga hinayupak na buhaya at masisibang mga pinutukan ng mga lintik na yung mga damuhong kurimaw na yan. O ngayon, hoy, mga kurimaw na hinduropot, nasaan na kayo ngayon, ha? Ang aangas ng mga apog ninyo, ang tutulin ninyo ipasa agad, para kayong mga hinahabol ng mga demonyo. Kinam. Akala mo, ubod ninyo ng tatalino. Mga pulpul naman mga utak nyo. Pweh, sino ba ang mastermind yung lintik na Maharlika pa na yan? Hindi kaya si joke mo? Akala mo kung sinong matinik na siga ang mga karakas ninyo ngayon. Sisinghap-singhap na. Pweh, sino naman ang magdudusa? Ha? Mga buwisit kayo, ha? Yung mga namang mga uto-uto na naloko nyo, damay-damay lahat, palagi sa mga katangahan at kapulpulan ninyo. Talagang mga buwisit kayo, sarap nyong pag-uuntugin. Mainit na mga ulo. Talagang pipitikin kayo ng mga backlog ninyong lawlaw. Pweh, kinam. Wala na kayong ginawang matino. Puro kayong mga perwisyo sa bayan. Puro kayong mga mukhang salapi. Pweh, makalayas na nga muna. Talagang nagpapanting ang tenga ko at kumukulo ang dugo ko sa visit na mga damong animal na to. Sir Rox, hanggang sa muli po. Sana lang po mauna na pong matunaw ang mahulog, ang kumunoy, ang puro mga hudas at taksil po na bayan ng mga hinayupak na yan. Impong Basyang signing off. Ingat po palagi, Sir Rox. Pagpalain po at dumami po sana puro mababait na matitino na samahang grupo ng mga Rocky Warriors. Mabuhay po tayong lahat. Sa inyong pong lahat ay di mandurugas pero tunay magmamahal. Ito po ang inyong Tia Deli. Ha? Si Aris, shout out Aris, ha. Sabi niya, gandang araw, Karoke. Parang wala akong masabing comment ngayon. Kaya ang masasabi ko lang ay congratulations sa mga dumadagdag mong subscriber. At sana huwag laktawan ang patalastas. 2 lang naman. Sa ganon ay lalong magtagumpay ang iyong programa. Sabi nga ni Kapersi, huwag ninyong kaligtaan ang commercial ay at mag-subscribe kayo. At wala namang bayad. Ikaw lang kasi, Karox, ang matyagang magbasa kung ano man ang saloobin ng mga tao. Sa totoo lang, pero ingat lang tayo sa pagpuna. Baka ma-red tag. Suggestion lang. Ang kurot daw na maliit ay mas masakit pa sa malaking kurot, di ba? Kaya baliw na sila ngayon. Mabuhay tayo, Karoke. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. OFW na lang talaga ang bumubuhay sa Pinas. Bangkarote na ang Bangko Sentral at Land Bank. Resulta dapa ang Pinas. Totoo. Nang sumagot si 3JC ulit. Hindi na nga rin magkanda ugaga mga OFW. Baka nga yung ipon nila sa bangko maglaho rin na parang bula. Kaya nga. Librado Ludovico. Shout out, ha. Blessed morning, Karoke, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Dito magaling ang mga buhaya, buitre at public servant. Kuno, salukin at sairin ang pera ng bayan. Tawa siya. Todas, si Juan de la Cruz. Totoo yan. Todas talaga. Si Aris ulit, Ayaw ko na sana mag-comment ng ganitong klase, Karoke, pero no choice. Napanood ko si Atty. Enzo pagkatapos ng programa mo kanina, pero ito, nagngingit-ngit ako sa mga tao sa Nabotas. O, ito nga, topic ko ngayon si Nabotas, di ba?
hindi kila Sara at Amy alam nila kung ano ang kapalpakan. Ang ginagawa ng mga ito at makakagawa pa lalo ng si Sara, pero mainit na naman ang mga tanga sa pagtanggap. Kau naman siyempre di alam mo yan, pre. Kaya mainit ang pagtanggap niyan. May 500 yan diba? Baka may kung ano pang grocery yan. Siyempre mainit nga. Hiyawan at palakpakan, marinig mo, malayo pa ang eleksyon, ha? Nangangampanya na ang mga buhaya. Ano bang uri ng mga tao ito? Pag ginutom sila ng mga binoto nila, magrereklamo. Pag binola sila, abot sa tenga ang mga ngiti at umaatikabong palakpakan. Wala tayong pag-asa sa karamihan ng mga buhaya, lalong walang pag-asa sa mga biktima. Naglipa na talaga ang mga tanga sa buong mundo, lalo na sa atin. Totoo yan, di ba sabi ko nga sa'yo pera-pera lang ang eleksyon totoo, di ba? Wala Librado Ludovico ulit Tawa-tawa. Ako ang sasagot, Karok, sa tanong mo, 100%, nada, kaput zero, walang punta sa Pilipinas na taga-ibang bansa na OFWs. Joke lang, Karoke. Magsaya na lang tayo sa gitna ng mga nangyayari. Manalangin sa Panginoon Diyos. Amen. Totoo. Al-Ulalia, shout out sabi niya. Minadali at pinagpuyatan pa ng mga rubber stamp ng Kongreso at Senado ang pagpapasa sa Maharlika Investment Fund bilang isang batas. Sabi ni His Excellency Urgent. Di pasado. Kung wala silang maitim na plano, bakit hindi nila pagsikapang mapaunlad ang bansa kesa pag-interesa nila ang nalalabi na lamang na pondo ng naghihingalong ekonomiya ng ating bansa? Asahan na ang paglagapak ng MIF na yan. Kaya kung may impok ka sa mga bangkong pinagkunan ng kapital, hugutin mo na kaysa mapunta sa wala. Mapagpalang araw sa Rocky at sa lahat ng Rocky Warriors. More power, stay healthy, God bless. God bless, Al-Ulalia. Yung talaga mangyayari dyan, abandon ship ka na. Pinasabi na nga sa'yo, lulubog, nunoodin mo lang. Miyembro ka ba ng Tanganisim virus? Meron ka ba sakit na Tanganisim? David Alvin Mendoza, shout out. Hello po, Rocky, at sa mga Rocky Warriors. Good evening po sa inyong lahat. Tama po yung mga sinasabi ni Atty. Enzo. Sana po, wag naman mangyari yung sinasabi niya na mababang karote ang dalawang government na yan. Marami po tao ang maapektuhan kung sakasakali po. Para pong suntok sa buwan o walang siguraduhan kung kikita nga ang pera sa Land Bank at DBP na yan. Tapos, ang Bangko Sentral maglalabas din ng mga dividendo nila para isama dyan sa Maharlika Investment na yan. At saka ilang taon pa po ang bibilangin bago po masabi na kumita ang pera sa Land Bank at DBP na yan. Hindi naman po kasi na parang may interest o tubo na kumikita ang pera nila dyan. Totoo. Bakit may pera ka ba dyan? Withdraw mo na. Ako wala akong pera Marilo Pabianak, shout out Sabi niya. Good morning po tayo, Rox. Super kawawa na naman si Juan de la Cruz at si Juana de la Cruz. Napaka-unfair talaga if magkataon at mawala inipon ng pera sa bangko ito. Dugo at pawis ang puhunan pero ganun lang. Wawalasin. Hi Lord. Save our country. Ingat po tayo at sa mga Rocky Warriors. Ingat ka din dyan Pagpagod, pahinga. Tawa-tawa si 3J Shop. Hindi nila wilaldas ang pera, binulsa nila. Andun na yung ibang pera sa Swiss account sa mga ng mga buhong, sabi niya. Siguro tong mga pinapanood ko kanina mga boss doon sa Israel, meron pala mga banker sila siguro tong mga politiko na to, may mga banker ang bahay nito Oo.
Maski na magkagera, ligtas sila sa ilalim. Diba? Kinawat niya pa. Lord. Mantalang si Juan de la Cruz, nung banker, ni bangka wala eh. Kalat ni Baya, shout out. Good morning, laban lang, karaoke. Huwag kang susuko. Wala, nagkikwentuhan lang tayo, pre, na. Sabi ni Akira, di yan susuko, matigas yan. Tawa-tawa si Akira eh. Sumagot naman si Kalat ni, oo naman, matigas yan si karaoke. Tigas na tigas. Ganun ba, sabi ni Akira. Tanungin mo siya. Tawang-tawat Kalat nitong gulo na ito eh. Ay, naku, Kalat ni ka. Ha? George Vargas, welcome to the club. Sabi niya, that is their grand plan to dominate politics in the Philippines. There will be no true opposition in the incoming election. Marcos Romualdez versus Duterte Arroyo. Duterte Arroyo will be declared by COMELEC as the dominant opposition. Ganon? Pwede. Wala nga opposition. Ha? Eh, pag gano'n naman ang ano, hindi na ako boboto. Ano yung boboto mo? Okay na, dyan pa. Marcos Duterte, Arroyo, ha? Marcos Romualdez, Arroyo Duterte. Masayang yung tinta. Papagod pa ako. Pinapawisan ako. Bakit? Ha? Kalat ni Baya ulit, oh. Baka, hindi lang baka, kundi simulat sa pool ay lubog na ang barko ng maharlikapan na yan. Ayos, lalong lulubog ang Pilipinas. Totoo yan, Kalat ni ka. Alam mo, ha? Sabi ni Akira, magandang umaga po dyan sa inyo, Mr. Roques. Mr. Sa totoo lang, pinapanood lang po ngayon. Oh. Shout out, brother Elias Ischo. Rachel Isguera, shout out, ha? Ang ito. Mirna Regalado, shout out sa inyo. Ha? Adorasyon di Maranan, shout out. Eman Escalona, nak, shout out, ha. Ant, Ryan Yumura, nak, shout out. Boyong Kong Balong, shout out. Long time no si tayo, Boyong Kong, kaya. Sabi ni user, oh. Joe Flores, shout out. Busy ka na naman. Sabi ni user. Sir, delikado talaga ang beneficiaries kapag nagpatuloy ang problema na ito. Sana maaga pa lang tinatalakay ito sa Senado at Kongreso. Ito ay sobrang seryosong issue. Kaya dapat sana huwag nilang iwalang bahala ang issue na ito. Totoo yan, user. User ulit, oh. Sana huwag nilang isipin na pinipolitika lang yung issue. Kahit yung mga pro-BBM at pro-Sara damay din sa problema na yan. O, dami naman silang pera. Reynaldo Gonzales, shout out, ha. Yan. Mahina din ang mga opisyalis ng mga bangko, lalo ng Bangko Sentral. Tagal na nila sa industriya ng banking system, alam na may gusot sa pondong pagdadalhan ng bilyon-bilyon pumayag pa. Ikaw naman, Reynaldo, siyempre, ganun lang ba yun? Siyempre, diba? Hindi na pwedeng sabihin pa, asa huli ang pagsisisi dahil una pa lang may pagkakamali na. Pondo, ano ngayon, mga kinakabahan kayo na baka mabangkarote kayo, hindi nyo hawak utak ng mga tao. Paano kung magsipag-withdrawhan ang mga depositor? Sigurado yan! Yan ang gagamitin ninyo. Magiging kahiya-hiya kayong institusyon at kahina-hinala ang tingin ng mga
tingin na naman ng mga tao sa mga bangko mataas na uri at karespeto at katiwa-tiwala. Pag na-bankrupt lahat, sumali Maharlika, pwede nyo bang isisi sa Pangulo? Magsisi man kung wala na, paano? Tuloy natin. Hi, para kung kumuha ng bato na pinukpok sa ulo. Mga nahawan ba kayo kay bato? Sabi ni Akira, tapos na pong panoorin, masiglang araw po sa inyo, sabi niya. Cassandra Daisy, shout out ha. Sana nakinig si Marcos Jr. sa mga economists na hindi kaya pa natin kasi wala tayong surplus. Tuloy limited na ang pwedeng umutang sa mga magsasaka o businessmen. Sa October 17 ang hearing kung Smart Magic ay disqualified. Ay, sigurado qualified dyan. Pupunta si General Rio sa Contempt Court. Siguradong qualified dyan, maniwala ka. Sumagot si 3J Siopeo. Whether may surplus tayo o wala, Bongbong will go with Maharlika kasi ang point lang naman yan makurakot ang pera at hindi i-invest. Ay, invest pala niya sa Swiss account niya at ng mga incahoots niya. Totoo yan, 3J Siopka. Rolando Resco, shout out ha. Ayan na mga congressman na nagpasa ng Maharlika investment scam. Mga mandarambong ang sumang-ayon dyan. Pwe. Opa. Rolando Resco ulit oh. Ang masama pa dyan, baka ang SSS pakialaman pa nila mga mandarambong na congressman. Di naman lahat. Sana tamaan kayo ng kidlat kapag nangyari yan. Pwe, mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Mainit na naman ulo ni Rolando. Dijan Chengnak, shout out ha. Sabi niya, good evening po Tatay Rox. And to all the viewers na matitino ang kaisipan. Ayan na din po baga ang sinasabi ko. Magsisisi din ng mga bangko na yan na sumugal at nag-invest sa pagmumukha ni Maharlika scam pan. Christian Cheng ulit oh. Ano ba naman kasi yung DBP Land Bank of the Philippines at iba pang bangko na nasagasaan ng kapritsyo ni Vic Marcos. Kayo naman, di na kayo nadala, matatandaan na kayo. Wala pa rin kayong pinagkatandaan. Para kayong bago ng bago kay Ngiwi, alam nyo namang magulang yan. Ba't kayo sumugal? Hinayaan nyo na lang sanang saan maghagilap ng pondo mga yan na papaldo sa bulsan niya. Alam mo Christian, hindi lang siya yan. Marami sila dyan na nagbulong kay His Excellency na may nagbulong dyan, Christian, maniwala ka. Hindi siya yan, hindi lang siya yan. Christian Cheng ulit oh. Ay nako, ano nangyayari pa sa nasyong Pilipinas, Tyrox? Lahat na lang. Intel Pan, Maharlika scam, totoo. Christian Cheng ulit oh. Nagdagdag pa sa isipin ng mga Pilipino ang giyera sa Israel na gawa ng Judas na Hamas. Tatay Rox, awan ko po sa if napanood niyo rin po yung bang viral video ni Dugong. Iba po yung pagbabanta niya kay Congressman Franz. Napanood ko yun na meron pa pong iba siyang kinanta. Napanood ko po yung FB ni former Senator Trillanes. Then sabi po ni Senator Sonny Trillanes doon sa caption, yung video na yon ni Duterte Praning submitted na to the ICC at talaga namang publicly inamin ni Duterte Praning na ginamit niya ang kanyang intel funds
para patayin ang nais niyang ipapatay. Ganun-ganun lang, para na lang mga lamok na pagpapatayin. Sige, bye now po, Tatay Roque. Salamat po, ingat po kayo. Ingat ka din, magpataba ka, sabi ko nga. Ha? 3JCO po. Hello, Sir Rox. Napanood ko yung vlog ni Enzo. Wala naman pake, mga Marcos dyan. Abala sila sa pagbubulsa ng pera ng bayan. Abala si Bongbong sa pagtutor around the world. Huwag nyo siyang istorbohin. O pag nalugi ang America Investment Fund, may solusyon na naman si Bongbong dyan. Di umutang uli sa China. Problema ba yun? Kung papautangin siya, ha? Sa Amerika siya uutang. Hindi siya papautangin ng Chekwa. Nagalit si Chekwa sa kanya. 3JC ulit to. Maiba lang ako, sandali, Xerox. Yung mga Hamas na yan, mga terorista mga yan, dapat sila ang nire-red tag ni Dutz, Badoy at Celes. PJ ulit to. Xerox, ang mga Palestinian ay kaaway ng US-Israel at ang mga allies ng US-Israel hindi dapat sinusuportahan ang kaaway ng bayan. Totoo, ha? Mission accomplished mga boss. Nakapagsaya na naman tayo, ha? Bukas. Magandang topic bukas. Bahala na. Baka may maganda na namang vlog si Atty. Enzo. Di mag-reaction na naman tayo, di ba? Di ba mga boss? Ay, Lord. Mahal na Panginoon. Parang awa nyo na po. Tapusin nyo na. Ba't kasi ang hahaba ng buhay ng mga demonyo, no? Totoo, di ba, mga boss? Kung sino yung mga kampo ni Satanas, mahahaba ang buhay, no? Lord. Sige po, God bless. Magandang gabi po. Salamat po sa dumadagdag subscriber, no?